magandang gabi po at welcome sa aking tutorial tungkol po sa Microsoft Excel 2007. So simulan po natin sa features ng Microsoft Excel workbook. So sa taas po makikita natin yung file name na ginamit ko, kasunod po nung application kung ano yung pinagagamitan ko tulad ng Microsoft Excel. Sa bahaging kaliwa naman po makikita natin yung QAC o yung sinasabing Quick Access Toolbar. So meron po dun icon na save, yung undo, meron din pong redo, at meron din icon na exit Excel. So tawag po dyan sa Quick Access Toolbar. Ito po yung kadalasan na nakikita natin pag nag-open tayo Microsoft Excel 2007. Yung tatlo lang po, itong save, undo, and redo. So paano natin mako-customize yung toolbar? So gawin lang po natin, right click natin yung toolbar na Quick Access, then customize. So the dialog box will appear yung Excel options. So makita natin naka-highlight yung customize. So, dun sa choose commands from, click lang natin yung drop down arrow nya, then click natin yung all commands. Okay, sa kabila naman po yung quick access sa toolbar kung saan nandun po yung apat. Kung hindi naman po natin kailangan yung exit, pwede po natin siyang i-remove. Click lang natin yung gusto natin i-remove, then click remove. Okay, wala na po siya. Kung gusto naman po natin magdagdag tulad ng zoom, click lang natin, then click add. So yun po, nasa kabila na siya, then click OK. Yun po, yung kaninang exit, napalitan na po siya ng zoom the document. Okay, yung sumusunod naman po bilog o yung orb, ito po yung tinatawag na option natin sa office button. Okay, kapag kinilik natin siya, nando po yung new as a workbook na ginagawa natin. Next, open. Kung meron po tayong mga existing file name, save kung meron din po tayong file name na nagawa na, at save as naman kapag gusto nating mag-type ng panibagong file name. So dalawa lang po yung possible na ginagamit natin. Kapag save natin siya sa Excel workbook, automatically sa 2007 po siya nasa-save. So hindi po natin to pwedeng i-open sa Microsoft 2003, yung Office na 2002, Office XP. So hindi po pwede yun. So para natin ma-open sa kabilang mababang version ng Office, so kailangan natin i-save yung Excel 97-2003. So from Office 97 up to Office 2003, pwede na po natin siyang mabasa. Kapag sinave din po natin sa 2003, pwede rin po natin yan i-open sa 2007. Pero yung 2007 na save natin, hindi po ito pwede, hindi talaga ma-open sa Office 2003. Okay, lagi po natin tatandaan yun. Sunod naman po natin yung ribbon. So yung home, yan, nakikita nyo yan, home, itong pag-customize ng font natin, pag-align natin sa font, tapos pag naglagay tayo ng numbering, styles, mga cells natin, gusto natin mag-delete, magdagdag, mag-format, at pag-edit na tulad ng mga auto sum, yan. Meron tayo sa ribbon natin, katulad ng mga home, insert, page layout, at marami pang iba. So sumunod po dun sa ribbon natin ay yung dalawang bar. So may konti tuturo ko po sa inyo kung ano ibig sabihin yan. Okay, balik po tayo dito sa worksheet natin. So yun, nakita po natin yan, tawag po dyan ay worksheet ng ating Microsoft Excel workbook. So meron po yung tinatawag na tab, worksheet tab. So kapag nag-open po tayo ng panibagong Microsoft Excel, na makikita po natin ay yung default niya na sheet 1, sheet 2, sheet 3. So sa bandang kaliwa ng aking mga worksheet tab, nakita nyo po, iba-iba na po pangalan niya. Ano po? So paano nga ba ginagawa yon? So simple lang po.
worksheet 1, double click lang po natin, click. Ngayon kapag nag-highlight, pwede na po natin palitan. Halimbawa, Monday. Okay? O kaya, click natin yung worksheet tab, worksheet 2, right click, and then choose natin rename. Then, highlight din, type natin Tuesday. So, ganun lang po kadali mag-rename ng worksheet tab natin. So, pwede rin po natin siyang lagyan ng kulay. So, right click, tab, color. So, pwede po natin gawing yellow. Para pag nag-click tayo doon, alam natin yung yellow na yun, yun yung araw ng Monday. So, back naman po tayo sa rows and columns. So, yun na nyo po sa taas, yung E, at may kulay ng dilaw. E represent column. Okay, katulad ng A, B, C, D, E, pataas po yan. So, nagre-represent po sila ng columns. At yung number naman na makikita natin sa kaliwa, katulad ng 1, 2, 3, so in so forth, tulad ng 9, na kinulang ko ng color blue, it represent row. So, yun po yan. Marami po yan sa 2007. Pagkakalam ko, meron siya 65,500 may get na rows. At pagdating naman sa columns, hindi pa nagkakamali, mga around 16,000 columns meron po yan. Okay, yun naman po nakita natin kulay green sa intercept ng E at ng 9. Sa tag po dyan ay cell. So, marami po yan cell. Yan, kiniklik po natin dyan. Ang tawag po dito ay cell E9. So, paano ko nalaman na cell E9? So, sa pamagitan ng name box, yan, makita natin yung E9. E represent column and 9 represent by rows. In 2007, sa pagkaalam ko, we have 17 billion cells. Meron dito sa Microsoft 2007. So, sa Microsoft 2003, 16 million kung na nag-aamali. So, yan po muna sa mga may tuturo ko. Hanggang sa muli, maraming salamat po.